What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa San Fernando, Pampanga, pinadala ng Gogo Express. At ang problema nito mga idol, hindi natataasan ang backlight, steady lang siya. Sobrang labo po ng backlight, hindi natataasan at hindi nabababaan. At ito po yung itsura nung pinadala sa atin. At ayan mga idol, nagulat ako dito. Kulang-kulang na ang kanyang lamang loob. At ito na lang po ang pinadala sa atin. Nag-DIY po pala ang may-ari nito. At nung pinalitan po niya ng LCD mga idol ay hindi pa rin po gumana. Sobrang labo po ng display at ilaw niya. Hindi natataasan at hindi nabababaan. So nakailang LCD na rin po siya mga idol. Ganon pa rin daw ang display. So nasa mainboard daw ang tama. At dahil napanood niya ang ating mga video sa YouTube, ayan, nag-PM sa kagad at pinadala niya. At isa na po siyang suki mga idol natin. So marami na po siyang pinagawa pala sa atin. At ayun mga idol, so i-check po natin para makita talaga natin kung ano po ang problema. So ayan, chinarge ko po siya. So kung napapansin nyo mga idol, nakikita naman po ang charging indicator pero sobrang labo po niya. So original LCD po ito mga idol. So natatanggal na rin po ang LCD nito. At ayan, inon ko na po siya. At nung inon po natin mga idol, ito po yung problema niya. Sobrang dilim po ng display. Original LCD din ito mga idol, kaso medyo may tama na po ang LCD dahil binaklas na po ito. So possible siguro na okay pa ang LCD nito at nung binaklas nagkaroon ng itim sa gilid. So sayang mga idol, so dapat mga idol i-test muna ng LCD bago tanggalin. Kung napapansin nyo mga idol, taasan po natin ang backlight niya. Hindi po nagbabago. Kahit taasan mo siya, babaan, pero sobrang dilim pa rin. Wala kang makikitang malinaw na display. Ayan, kung napapansin nyo, yung brightness niya, nababaan, natataasan, pero hindi po nagbabago. Sobrang dilim po ng display. Saan kaya ang tama at paano ba yan ginagawa ng normal? So ayan mga idol, abangan nyo po ang video kung paano natin ito ginagawa. At nung kinapa ko po ang pinaka motherboard niya mga idol, nag-iinit po dito banda sa itaas ng LCD connector. At ito mga idol, para maging transparent po ako sa inyo, ang ginawa ko po dito mga idol, tinesting ko po ng bagong LCD bago ko po ginalaw. At kung napapansin nyo mga idol, yung pinaka LCD niya ay tinanggal na ito dahil naghihiwalay na. So nasubukan ng LCD, nagbi-blink daw. So ayan, subukan ko rin po ng LCD at tingnan ko siya kung talagang nasa board na ba ang tama, dahil po yun po ang sabi ng may-ari na nasa motherboard at napanood ang ating video na gumagawa tayo ng ganito. At ayun mga idol, i-on po natin. At kung napapansin nyo mga idol, ang display niya ay wala talagang pagbabago. Sobrang hina pa rin ng pinaka backlight niya. Hindi pa rin nag-normal kahit bago na ang LCD. Ayan, i-check po natin. At kung napapansin nyo mga idol, ganon pa rin talaga ang display niya. So ayan, sobrang dilim pa rin. Kung napapansin nyo, katulad pa rin siya kanina na hindi talaga lumilinaw. At ayan, medyo kumukurap-kurap ang display. Wala talagang pagbabago, still malabo or mahina pa rin ang backlight niya. Kahit bago na po ang LCD na ilagay natin. At yung likod mga idol, baka siguro papalitan ito ng may-ari ng full housing. So ayan, tinanggal ko lang po yung LCD na nilagay ko dahil wala naman pong tama ang pinaka LCD. Ang may tama talaga dito mga idol ay yung pinaka mainboard. So ayan mga idol, nilagyan ko po ng guma ang pinaka battery para hindi magagalaw. At dahil gagalawin na po natin ang pinaka mainboard, una tanggalin natin yung flex. So ayan mga idol, dito naman, so ang kagandahan dito ay wala pong galaw ang motherboard. Sunod kong ginawa dito mga idol, sinilip ko po ang LCD connector kung meron bang fault or meron ba siyang kalawang. Pero kung napapansin nyo mga idol, malinis na malinis po siya. So dito mga idol, ang pinaka main problem nito ay possible na nasa light coil. Madalas kasi nito mga idol, marami na po tayong mga video na nagawa nito at yun lang po ang pinapalitan natin. So una natin gagawin, hanapin natin ang pinaka backlight coil. So dito po banda sa taas mga idol. So ang kagandahan po dito, malayo po sa kamatayan dahil ang CPU niya ay malayo po doon sa pinaka backlight portion. So ang gagawin natin mga idol, dahil napakasipo ang paggagawa nito, hindi mo talaga ito mapapatay dahil wala po siyang kamatayan dahil napakalayo po ng CPU niya. Ang una natin gagawin, tanggalin natin yung shed at mag-apply tayo ng flux. So ayan, 350 hit at kailangan gumamit din po tayo ng tweezer mga idol. Importante po mag-angat ng mga shed mga idol ang pinaka-tweezer dahil may mga parts po yan sa ilalim at kapag nagkamali ka ng angat ay possible na madala po yan lahat at mahirapan ka at lalong madagdagan ang sira. At dapat mga idol, naka 350 hit temperature
temperature lang tayo, wag natin sobrahan dahil pwedeng pumutok ang motherboard. So ayan mga idol, kapag naangat na po natin yan, ay nandyan po sa ilalim banda ang light coil. So madalas mga idol, i-search na lang po kung saan ang banda ang mga ilaw. Iba-ibang unit, pwede nyo po ito i-apply kapag nakatanggap kayo ng ganitong problema. All Android phone mga idol, so best solution po itong ginawa natin. At dito mga idol, nakita ko po ang pinaka light coil. Yan po yung light portion mga idol. Yung malaki na pyesa na bilog, yan po yung coil. Merong light IC, resistor, diode. So parts po ng backlight yan. Una po natin gagawin mga idol kapag ganun po ang problema, lalo na kung hindi mataasan ang backlight, nagbi-blank, ang una nyo pong gawin mga idol, palitan nyo po ng light coil. Pwedeng mas-solve nyo po yan. Marami po kasing ganito takot po magpalit dahil sa pagtanggal pa lang ng mga shed ay nakakatakot na minsan kasi natutuluyan ang cellphone. So kumuha po tayo sa mga scrap na board. So marami pong light coil mga idol na makukuhaan. Kahit sa China po ay pwede po siya. At ang next natin gagawin mga idol, ayan, tanggalin po natin yung light coil. Yan po yung itim mga idol, medyo malaki po siya. So 350 heat temperature lang po ang ginamit natin para hindi po ma-damage ang board. So ingat-ingat mga idol, huwag nyo pong lakasan ng hangin. Baka magsitalsikan po ang mga katabi niyang pyesa. At ayun mga idol, so meron pong sumama na pyesa. So ibalik na lang po natin. So madali na lang po yan mga idol. So nakasealed po kasi yan, dumikit po siya pag-angat natin dahil malambot din po yan. So, ibalik lang po natin at ayan, palitan din po natin ng light coil. So yun po yung tinanggal natin mga idol, yung lumang light coil. At next step natin, maglalagay tayo ng plugs at palitan na natin. So 350 heat temperature lang din mga idol, tama lang ang air para hindi po magtalsikan ang mga parts na katabi ng light coil. At ayan mga idol, so kalugin natin ng konti at ayan, maglagay tayo ng lacquer thinner at brushan po natin at magulat kayo sa resulta na ginawa natin. At bago tayo magpatuloy sa video ito, shout out muna tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan na nga mga idol, after po natin napalitan, ito po yung hitsura niya mga idol, saktong-sakto po ang pagpalit natin at yan po yung luma niya. At ayan mga idol, isubukan na po natin at tingnan natin kung talagang gumana ba sa light coil kapag hindi natataasan ang backlight. Ayan mga idol, i-on na po natin. Kung napapansin nyo mga idol, sobrang liwanag na po ng display. Hindi kagaya kanina na napakadilim po siya kapag nag-open na siya, kagaya kanina nung upo na yan kanina mga idol, hindi mo talaga yan siya makakita. At kung napapansin nyo mga idol, sobrang liwanag na po talaga ng display. So ito po yung nakakabit mga idol na hindi natataasan ang brightness at hindi lumiliwanag. Sayang, pwede pa sana pero may itim na po sa gilid. At ayun mga idol, binabaan ko po yung pinaka backlight niya kasi ganyan po yung sira kanina. At ito mga idol, ito po yung resulta, taasan na po natin. At kung napapansin nyo mga idol, nagbabago na po ang display. Natataasan, nahihinaan, ayan. Pinahinaan po natin ang brightness at taasan na po natin, normal na talaga. So yun lang po talaga madalas ang sira kapag hindi natataasan ang brightness. Una nyo pong gagawin mga idol, light coil po ang palitan nyo. At sana mga idol, isupport nyo po ang video ito kapag natulungan kayo. All model po mga idol, pwede nyo na pong i-apply. At ayun mga idol, sobrang liwanag at makintab ang LCD niya kanina. Sobrang dilim po niyan. At ngayon, normal na. At ayun mga idol, so binalik ko rin po yung pinaka-bakal niya. So hindi ko na po pinakita sa video para normal pa rin siya. Ito lang po yung pinalitan natin. Maraming salamat po sa inyong palaging panonood.